master. Ayan. Good day, good morning sa inyo lahat. Welcome sa Marilake ngayong araw na ito. Ayan, nandito na tayo sa Marilake. Napakaganda ng ng kalsada, napakaganda ng aura ngayon dahil wala masyado mga rider. Ayan, so ang araw po ngayon ay Huwebes. At aakyat po tayo ng Marilake para mag-chill ride lang. Mag-racing ba? Mag-racing muna tayo mga master. Joke lang. So, ayan, kaya ako umakyat dito kasi bibigyan ko kayo ng update dun sa mga hindi pa nakakakyat. And ito po ang pangalawang linggo. Magpapangalawang linggo ng ng operation dito ng ng LTO, HPG o local government. Dahil dun sa nangyari kay Superman. So, titingnan natin kung hanggang saan ba yung nila. I mean, titingnan natin kung yung ganda ng motor. Adiva. Oh, ba? Ayos, 3-wheel. So ayan mga master, siyempre dito sa Marilake, pag-usapan na natin, nandito na tayo sa Marilake. Ano ba yung mga nangyayari ngayon dito sa Marilake ngayon? As we all know na yun na nga, merong tinalagang checkpoint dito dahil sa nangyari nung nakaraang linggo na pagkasawi ng isang rider na tinagurang The Superman ng Marilake. So yun, dahil sa kanilang mga kapangahasan na paglalaro dito sa Marilake, nadisgrasya sila, di ba? Yung context. Nadisgrasya sila dahil sa kanilang ginagawa na paglalaro dito sa Marilake. So ngayon mga master, syempre nakatawag ng pansin yun sa LTO, especially dun sa mga politicians, di ba? Alam nyo naman, napapanahon na kapag may malaking issue kasi trending, syempre normal yan mga master. May papasok at may papasok yan na politika. Totoo yan. Marami na rin naman nag-trending dito na na ganyan, pero hindi naman pinakailaman ng iba. Ngayon lang dahil syempre eleksyon, kailangan magpabango, di ba? So, nagkaroon na nga, ito na. Nagkaroon na ng checkpoint dito. LTO, di ba? Meron ng mga kung ano-anong mga pakulo dito sa taas. Para daw maiwasan yung mga yung mga ganong pangyayari, yung mga racing. Well, sa umpisa, talagang effective yan mga master, syempre. Marami mga dyan, matatakot na umakyat, lalo na yung mga kamote riders, di ba? Yung mga naglalaro, hindi aakyat yan. Oo, nandyan pa rin yan. Pero magmamatsyag lang yung mga yan, no? Hanggang sa mawala na yung yung tawag ito, yan, yung ginawa nila. Ang tanong dyan, ang tanong dyan mga master, ito lang to hindi naman to criticizing. Hindi naman tayo nagki-criticize. Pag lang to, opinion, di ba? Opinion ko lang. Ngayon, ang tanong dyan mga master, kung hanggang kailan, di ba? Hanggang kailan ganito na magkakaroon na ganyan. Para sa akin kasi, yung mga kamote na yan, diba, hindi naman hindi naman din mga bobo, diba? Hindi rin naman mga tanga-tanga na susugal nila yung sarili nila.
na alam nila na meron ng ganyan dyan. Di ba may checkpoint? Siyempre, mga yan nag-iisip din yan. Siyempre, pag meron ganyan, titigil na yan mga master. Titigil yan. Pero, hindi ibig sabihin mawawala sila. Nandiyan pa rin yan. Di ba? Nagmamatsyag-matsyag lang yan mga yan Teka, mamaya natin ituloy yung kwentuhan natin. Naiihi ako Nandito na tayo sa Boso-Boso. Ihi muna ako. Doon na tayo ihi sa Wavy Hill pala. So ito, meron ditong police Ayan, may police visibility. Pero walang mga riders. Walang riders. Magmamatsyag-matsyag lang yung mga kamote riders kung kailan sila a-atake muli. Ang dami mga opinion ng mga nagko-comment sa social media kung ano yung mga dapat na gawin, di ba? Siyempre, alam niyo naman sa social media, maraming expert, maraming magagaling. Kung sino pa yung mga hindi umaakyat dito sa Marilake, sila pa talaga yung magagaling. Sila yung mga expert dito. Diba? Totoo lang, ang dami dyan. Yung iba, yung mga vlogger na nakikiuso lang. Diba? Na susulpot lang kapag may issue. Yung iba dyan, mga nakikisaw-saw lang. Kasi alam nilang trending. Gusto nilang pumitas, gusto nilang magkaroon ng chop sa pizza. So, ayan, ang dami mga master ng mga nakisaw-saw dito sa issue sa Marilake ngayon. At kung sino pa yung mga walang alam dito sa taas, sila pa talaga yung sobrang iingay sa social media. So ako, babasagin ko na yung aking katahimikan, bibigyan na rin ako ng opinion dito sa Marilake na to. Siguro naman kahit pa paano makakapagbigay tayo ng reasonable o valid opinion dito sa Marilake. Dahil bago pa magkaroon ng mga mamimitik dito mga master, bago pa magkaroon ng mga vlogger dito, nandito na tayo sa taas. So nung mga panahon namin, 3 lang ang kilala kong namimitik dati. Sa pagkakatanda ko lang si Trip Moto, tapos si Make Memories. Mahaba yung kay Make Memories, basta yun na yun, nakalimutan ko na rin. Tapos si EJ Suarez. So yan lang 3 ang dating may mga dugo dun may na-disgrasya na naman. Yan 3 na yan ang na kilala kong mga photographers ng mga panahon na yun. So ako naman, ng mga time na yun, mga master, solo ride. Alam niyo naman ako, solo, kaya nga soloista. Solo ride ako dyan sa Marilake, no? Ng mga panahon na yun, talagang akit lang ako, bababa. So kaya pa, syempre, ng mga panahon namin, wala pa mga pasaway masyado. Pero marami ng disgrasya. Marami na yan, panahon namin. May nabibidyo. Mga time na yun, medyo nagbablog na ako nun, pero personal vlog ko lang. Baga hindi ko ina-upload sa social media. Pero may mga disgrasya na ako nadadaanan dyan. Ganun din naman ang scene na dati dyan, mga master. Pero yung mga disgrasya dati dyan, hindi yun kumbaga hindi kagaya na ngayon na ang cause ng disgrasya ngayon is yung mga kamote riders na pabalik-balik sa mga kurbada. Kasi dati nung panahon namin, isang akyat, isang baba lang kami. Ganun lang kami. Walang tambay. Wala pang tambay nun. So nagkaroon ng tambay simula nung medyo nakilala si EJ, no? At yung isa si Make Memories at saka yung Trip Moto sa kanilang mga picture diyan sa Marilake. So yan.
Siyempre, isa rin ako sa mga ano na mga master, naghanap ng mga picture sa mga page nila, and meron nga ako nakitang picture ko, natuwa ako siyempre, 'di ba? Na may ano, may namimitik na diyan. Siyempre nakakatuwa naman talaga na ano makita yung sarili mo na bubengking, kasi nung mga panahon na yon talagang banking din ako eh, banking is life din eh. So ang ginagawa ko no mga master, para mapicturean ako noon mga master, inaalam ko kung anong oras sila nandyan, tapos tsaka ako magdadaan. Pero wala sa isip namin noon na magpabalik-balik, wala pang ganun, walang balik-balik system noon. Basta kami, pag dumaan kami dyan na walang photographer, di wala, di ba? Ganun lang. Pag meron, edi hahanap kami ng picture. So, yun ang ano namin dyan. And then dumating na yung point, mga master, na ayan na. Medyo lumaki-laki na yung kanilang mga page. Yan, nakilala na. Yun nga, may nagpipicture. Yan. So, ang ginawa naman itong mga nagkaroon na ng mga kamote dyan, tinambayan namin ngayon yung Big C. So, doon po nagumpisa lahat yan sa Big C. Diyan na nagkaroon ng photographer na namimitik ng mga bullbanking. So ako naman ng mga time na yon, hindi naman ako mahilig sa picture-picture, nag-video naman ako. So in short mga master, kung sina AJ, yung tatlo na yun ng pasimuno dyan sa mga picture-picture, ako naman yung pasimuno sa vlog. Pero wala sa isip ko yun na ano eh, na di ba, kakagatin yung mga content natin na ganyan. So ayun, so para sa akin mga master no, ang cause ng disgrasya dito sa Marilake, sa akin ito totoo ha, wag na kayo magano, sasabihin ko na sa inyo, total ako nag-umpisa at nakita ko ang lahat dyan. Simula no nagkaroon ng mga namimicture, nagpipitik, di ba? Totoo yan, real talk yan mga master. Kahit nasabihin mo na hindi sila ang may hawak ng manibela, syempre yung mga kamote pa rin naman ang masusunod eh, di ba? Sila pa rin yung nagpapatakbo. Pero dumami yung mga semplang dito. Simula nung dumami rin yung mga photographer. Totoo. Kasi nga naman, yung iba, gustong-gusto nila makakuha ng picture, gusto nilang magkaroon sila ng magandang picture, na may pagmamalaki nila na sila yung magaling, di ba? Maganda yung banking nila, yan. Kaya ang ginagawa nila, kahit hindi gustuhin ng mga photographer na magpabalik-balik sila, di ba? Kahit ayaw nila, ayaw ng photographer na magpabalik-balik sila, wala nang magagawin photographer eh kung magpabalik-balik si kamote, di ba? And contrary, di ba, wala rin naman magagawa si kamote kung anong gusto ng photographer eh. Anyway, pareho lang, di ba? Hanggang sa ito si kamote, sumasagad talaga ng todo. Ayan. So, banking, ayan. So, pag sumemplang, dyan na ako papasok dati, ganyan. Bibidyohan ko na yan, di ba? Totoo yun. Sa mga bago sa page ko. Oo, kasi yan ang content ko eh. Semplang eh. So doon pa lang papasok ang vlogger kapag may mga kumakalat. And take note mga master, para sa kaalaman ng iba, walang kamote riders na gustong nabibidyohan ng kumakalat sila. Diba? Totoo mali. Tama ba? Wala. Pero marami mga kamote rider na gustong magkaroon ng magandang picture. That is why sumasagad sila sa pagpipicture. Secondary, nagkakaroon sila ng vlog, ng mga video kapag kumalat na sila. So ayan mga master, ang totoong dahilan talaga dito kung bakit maraming kumakalat dito. Pangalawa na lang yung mga talagang yung mga hindi alam yung tawag ito. Hindi alam yung Marilake. Normal na yun eh. That is normal na accident na nangyayari. Pero yung mga nagpapabalik-balik, ang cause talaga niyan, kaya sila nagpapabalik-balik dyan sa kurbada, hindi naman sa video eh, kundi sa picture.
'Di ba? Magalit na yung mga namimicture sa akin, pero 'yun ang totoo. Pero indirect silang ano diyan kasi nga, 'di ba? Nasa tao pa rin naman eh. Tama naman yung sinasabi ng ibang photographer. Tama naman yung sinasabi ng mga ibang photographer, mga master na tawag nito, hindi naman nila control yung manubela ng kamote riders, di ba? Kasi sila nagpipicture lang naman sila, ang hawak nila camera. Tapos yung si kamote pabalik-balik, di ba? So ang ano pa rin diyan, sa madaling salita mga master, si kamote pa rin talaga ang ano, ang tawag nito. Ay putang ina, wasak. Overshoot. O nakita niyo 'yun? Wasak. Oh, 'yun. Agaya nun. Wasak mga master. Reko, tinamaan ako ng ano. Oh, di ba? Wala tuloy tayo doon. So walang bantay. Walang bantay doon pero may wasak na ano, na motor. Sumalpok doon sa ano, sa barrier ng Palo Alto. Oh, walang vlogger 'yan, mga master. 'Di ba? Nakita niyo naman. Pero maraming photographers doon. Kasi syempre si Kamote ano yan, bibengkin niya ng malupit para makunan siya ng ano, ng mga karon siya ng picture, di ba? Kaya kung hindi ka aware dito sa Marilake, talagang ano dududa ka rin sino ba talaga ang dahilan ng mga disgrasya diyan, di ba? All in all, mga master, kaya meron disgrasya dito dahil sa kawalan ng disiplina ng mga motorista, di ba? Yung pa rin naman ang ano. May maliit na factor sa mga photographers diyan. Aaminin man natin o hindi, di ba? Meron talaga. Vloggers, para sa akin kasi walang may gustong makita yung sarili nilang sumisemplang di ba? Yun lang naman ang point ko doon Kahit ako, ayoko makita yung sarili kong na ano kung sumemplang, di ba? So doon lang pumapasok ang vloggers kapag may kumakaalat weekdays to, Thursday may semplang, wasak. O diba? Pag walang bantay, may disgrasya. Pag may bantay, wala. Kaso walang bantay ngayon, Thursday. Akala ko ba ano, everyday na meron. So masasabi pa natin na ningas hugon lang yung ano dito, ginagawa. Pero sa totoo lang mga master, mahirap talagang ano to, bantayan itong Marilake na to. Napakahaba ng kalsada na to Mabantayan man nila yung ilang part nito pero hindi nila mababantayan lahat. At syempre, mga kamote na yan, sa dami ng kurbada rito, lilipat lang yan. Di ba? Lipat lang yan sila. Hindi yan mag-stay sa isang lugar. Kaya tingnan natin kung may checkpoint dito sa DC. Basta, bahala na kayo umintindi kung magagalit kayo sa akin, kung photographer kayo o vlogger kayo. Wala ako. That is my opinion and that is the reality dito sa Marilake. Di ba? Pero
100% pa rin. Kumbaga, malaki pa rin ang factors talaga ng disiplina ng mga riders dyan. Kasi nasa sa kanila na yan kung masyado silang mapangahas. O, dito, walang vloggers dito. Wala. Tingnan natin kung meron dito sumisemplang yung mga yan sarap mag-ride. O, diba? Pero wala tayong nakasabay ng mga racing, mga master ang natakot na sila. Chill lang naman ang pinunta nila dito mag-racing Pero may mga photographers pa rin. Maraming mga photographers. Ayun So, yan na nga ang kwento mga master, no? Nag-umpisa lahat yan sa Dixie. Mga panahon na yon. Hanggang sa dumami na ng dumami. Basta, yun na. At dumami na rin yung mga vloggers, syempre, mga nakilala natin, na-impluwensyahan natin in short. Hindi ko na nga kilala yung iba Mga kilala ko, mga big time na Ayan. So, wala pong checkpoint dito sa... Ayan. Walang checkpoint dito sa DC. Meron. May police. May dalawa. Ay, mga naka-short. Ng So, walang naglalaro doon, pero dito sa part na to mga master, dito naglalaro yung iba. Ito. Dito sa area na to. Kasi magandang likuan din dito Ayan, dito sila naglalaro. Ayon sa aking source, mga master, mas mahaba yung laruan nila dito. Ayan dito sila naglalaro. Ayan, dito na. Balita ko lang Tapos mag-i-U-turn na sila banda riyan. Ayan. So, ayan, dito na tayo sa sa Manukan, mga master. At tingnan natin kung anong oras na. Huwebes ngayon. Walang mga riders. Huwebes. So, meron pa rin police. Siyempre, may police dito. Ayan. Okay. Bantay pa rin. Kakape lang ako. Agoy, kakapagod. Tayo, kape. So, magkakape muna tayo dito. May wasak na motor doon,